Paggunita ng 50th Intellectual Disability Week at ang Magna Carta para sa Persons with Disability, ating tatalakayin kasama si Ms. Glenda Relova, Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Idi Glenda, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Yusek Marge, Sir Audrey, and Yusek Aboy. Magandang hapon. Ma'am, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung layunin at kahalagahan ng pagdiriwang ng 50th National Intellectual Disability Week? Ma'am? Ayan po, narinig niyo po. Okay po, medyo putol-putol lang po. So, ito pong ating National Intellectual Disability Week po, ito po ay nagmula sa Proclamation number 1385 series of 1975. So, ito po ay 50 years na, Yusek. So, meron po tayong tema ngayon, itong gininto ang ani ng pag-ibig tungo sa matagumpay at tunay na inklusyon. Kasi malingit po na hindi po nabibigyan ng opportunity at ng awareness po ang ating mga society regarding po intellectual disability. So, ang pagdiriwang po natin ng ating National Intellectual Disability Week ay nag-highlight po para po maging aware ang mga tao na meron pong nag-exist na intellectual disability. At medyo may kalakihan po sila. Out of the 2.4 po na population ng persons with disability, meron po tayong 157,871 na nakaregister po na may intellectual disability. Idi, binanggit nyo na yung tema kanina. Ano ho yung mensahe ng temang ito sa pagdiriwang na ngayong taon at paano ito ginagamit ng inyong ahensya sa programs nyo po? Opo. Dahil nga po 50 years na siya at akmang-akma sa ating tema na gininto ang ani ng pag-ibig tungo sa tunay na inklusyon. So, ito pong tema na ito ay nagsisik na mabigyan po ng opportunity ang lahat ng may intellectual disability na makapag-participate po sa lahat ng activities po natin. So, lalong-lalo na po dito sa ating inclusive education. So, kailan lang po napasa yung ating RA 11650 and nagde-develop na rin po ang ating Department of Education ng mga inclusive learning resource centers at ang NCDEA po ay nakasit sa Interagency Council on the ILRC. So, pati din po sa participation sa lahat ng mga activities, sports, and other opportunities, at lalong-lalo na po sa economic opportunities or employment po ng may intellectual disability. Okay, Director, binibigyan diin ng selebrasyong ito, yung early intervention para sa mga batang may intellectual disability. Ano po ba yung mga programang kasalukuyang isinusulong ninyo upang mas mapalawak pa yung access sa early intervention services? Opo, mula po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at ganun din po, mula po sa ating chairperson, si Secretary Rex Gatchalian. So naglunsad po ang National Council on Disability Affairs ng tinatawag po nating DARE Caravan. So dito po sa Philippines, meron po tayong 107 lang po na developmental pedia. So kung makikita natin, maliit yung number ng mga nakaregister kasi po, bihira lang po yung may diagnosis dahil kukunti nga po ang ating developmental pedia. So, sa directive nga po ni Secretary Rex, umiikot po ang NCDA sa iba't ibang mga regional offices. Ito po ay multidisciplinary team. Meron po kaming kasamang mga developmental pedia, occupational therapies, and PT and speech therapies. So, parang one-stop shop na po ito para po maabot po natin yung ating mga children with disability. At ito pong mga bata na ma-enter po dito sa ating care van, naka-ensure na po sila ng 6 months na continuous ang kanila pong therapy. Kasi sayang po kung madadiagnose pero hindi po natin mabibigyan ng kaukulang therapy, parang mapufrustrate lang po yung family. So ito po ay isang holistic approach, ito po ay caravan,
iikot po kami. Ang kasunod po namin ay sa Lanao del Norte po, natapos na po kami sa Legazpi. Okay, ma'am, sa usapin naman ng inclusive education, ano po ba ang mga hakbang na ginagawa ng NCDA kasama ang mga paaralan at iba pang ahensya para matiyak na may pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga batang may intellectual disability? Kanina nga po nabanggit ko, Yusek Marge, na nakasit po ang NCDA as member ng Interagency Council on Inclusive Learning. So, yun pong, ang NCDA po is mostly on the policy making. At meron po kaming tinatawag na Subcommittee on Education na ito po ay hinihead po ng DepEd. So, ngayon po, dahil nga po sa pagkakapasa ng ating RA 11650, yun pong mga SPED centers ay kino-convert na po into the Inclusive Learning Resource Center. At actively din po na ini-strengthen din po natin yung policy para po yung continuity din. Kasi naka-in place po ang ating inclusive education pagdating po natin sa primary school or secondary. Pero pagdating po dito sa tertiary education, medyo hindi po strengthen or matibay ang ating coordination. That's why ang NCDA po ay nag-request na ma-amend po ang structure ng NCDA to include po as one of the member agency ang CHED po. Kaya kakasahin lang po ni President Bongbong Marcos at nais ko na pong pasalamatan ng Executive Order 109 including CHED po, DSUD at saka po DepDev as member agency po ng NCDA. Idi, paano hinihikayat ng NCDA ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa para sa aktibong makilahok sa mga programa at advokasya para sa mga persons with intellectual disability? Meron po kaming close coordination po sa atin pong mga local government unit through the PDAO offices po. So, meron din po kaming regular meeting po sa ating mga regional offices kung saan po natin ikinakascade ang atin pong mga polisiya at mga activities po na nagmumula sa national government which should be articulated po sa grassroots. At actively din po na, syempre meron po tayong 1% na dapat yung IRA natin is dedicate po para po sa mga activities, programs and services for persons with disability. Pero ito pong 1% na to you can go as high. Wala po siyang boundary kung hanggang magkano po yung po pwedeng i-allocate ni LGU. At ito po ay binabantayan ng NCDA at ito po ay inire-report nila. Ano po yung program nila and services for persons with disability. And then nagre-report din po sila ng kung na-accomplish po nila ito. Ito po yung tinatawag nating NIL. Mandatory po ito sa lahat ng mga government offices, local government units, state universities po, and GOCCs po. Well, sa inyo pong monitoring at assessment, ano po ba yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga pamilyang may anak o kamag-anak na may intellectual disability at paano sila sinusuportahan ng NCDA at ng ating pamahalaan? Unang-una po, syempre yung acceptance. Minsan po kasi parang ang nangyayari, ang nararamdaman ng family is they are alone. So kaya nga po ginagawa po natin itong caravan para po maka-reach out po tayo sa family. Kasi aside from giving them the correct diagnosis, nagbibigay din po tayo ng parents education upang ma-understand po nila kung ano po yung pinagdaraanan ng anak nila at ano po yung pagdaraanan pa nila at maramdaman po nila na ang government ay nagre-reach out po para sa kanila at hindi po sila nag-iisa sa journey na ito. Unang-una, yun nga po pag na-diagnose na, kalimitan po kasi sa ating mga pamilya, talaga naman po kulang na kulang talaga at medyo may kamahalan po yung therapy. Kaya nga po nung inilunsad po namin ng care van, in-ensure po namin na lahat ng bata po na madadiagnose at mapapasok dito sa bagong programa po na ito or services ng NCDA ay ensure po yung 6 months na tuloy-tuloy po. Ito po ay in partnership na rin po natin sa Developmental Pedia Association of the Philippines
Occupational Therapy Association and PT Association and Speech Therapy po. Hindi lang po ang NCDA dahil nga po ang chair po natin ay ang Department of Social Welfare and Development. Meron po silang bagong programa din na maaari din pong i-reach out ng ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag na Aruga. Okay. Ma'am, sa paggunita po ng 50th National Intellectual Disability Week, no, ano po ba ang nais ninyong maging pangmatagalan na epekto ng selebrasyong ito sa pananaw po ng lipunan tungkol sa kakayahan, karapatan at potensyal ng mga taong may intellectual disability? Ang unang-una po dito is yung maisulong po natin yung inclusion. And when we say inclusion, ito po yung talagang tunay na pagtanggap po natin sa mga sektor na meron pong intellectual disability. At syempre po, nandun din po yung aming pangarap na sana wag po natin silang i-box or ikahon na wala silang kakayahan. Kasi kung mabibigyan lang po natin sila ng tamang oportunidad, contribute din po sila sa economic activity po ng ating nation. And syempre po, isa din po dito yung pagbibigay po ng reasonable accommodation. Kasi dahil meron talagang pinagdadaanan po ang mga kapatid natin na may intellectual disability. So, we are encouraging establishments, businesses, to provide a little bit of compassion po pagka po nakaka-encounter po tayo dito. Kasi ito po ay hindi charity or hindi awa, kung hindi ito po ay isang karapatan po nila. Ito po ay isang pagbibigay din natin ng social justice po para po sa mga sektor na ito. Ako, eto Edie, medyo na-trigger ako dito, no? Hingi lang ho kami ng mga siguro paglilinaw at maybe some salient points dito sa ating Magna Carta for PWDs, especially in light nung isang insidente kung isang PWD hindi pinayagang kumain sa loob ng isang kilalang coffee shop. So, hingi lang kami ng paglilinaw dito sa Magna Carta natin. Oo. So, dito po sa ating Magna Carta ng Persons with Disability or RA 7277, sinasabi po dito na dapat po nagbibigay tayo ng reasonable accommodation. Yung pong reasonable accommodation, hindi po ito parang isang pribilehiyo. Ito po ay karapatan nila. Lalong-lalo na po dito sa insidente na ito, we already coordinated po with the local government unit ng San Fernando, Pampanga, and also dun po sa family po nung victim na taga-Kalumpit. So, nangyari po sa San Fernando, pero yung pong victim po is taga-Kalumpit, Bulacan. So, si Mayor po nag-reach out po dito sa establishment kung sino po yung naka-violate po ng karapatan. So, ito po kasi, lalong-lalo na, ito po ay under the spectrum yung bata, ano. So, ang isang bata po na under the spectrum, meron po silang mga repetitive actions at saka meron po silang mga medically appropriate food at ito po talaga yung kanilang comfort zone. So, kaya nga po sa batas, nakalagay po din yung reasonable accommodation. Ito po yung pagbibigay natin ng certain allowances or understanding sa mga pangangailangan po ng isang taong may kapansanan. Ito po ay pinapatupad natin sa ating mga employment facilities, sa ating mga environment. But more so, ito po yung hinihingi sana namin sa mga establishments. Sana, ultimo sana sa kanilang mga kliyente, magbigay sila ng reasonable accommodation. Lalong-lalo na po sa mga batang under the spectrum. Okay, ito Director, sakaling may maulit na ganitong insidente, kaugnay po sa mga PWDs, ano po ba yung hakbang o aksyon na maaaring gawin ng isang saksi o witness o ng kasama o even ng guardian ng isang person with disability sa ganitong pagkakataon? Pwede po sila, Sir Audrey, na mag-file po ng case ng violation po ng RA 7277 or failure to comply with RA 7277 or yung provision po ng reasonable accommodation. Pwede po silang humingi po ng assistance sa amin dito sa NCDA para matulungan po natin sila na makagawa po ng mga legal actions na kinakailangan nila. At nagbibigay din po kami ng technical assistance sa mga local government unit on how to resolve these cases.
At ito naman po, itong incident na ito, nagkaroon na po ng pag-uusap yung establishment at ang local government unit sa panguna po ni Mayor Kaluwag po ng San Fernando. Opo. Okay, Edie, mensahe at paalala niyo na lang po sa ating mga kababayang PWDs na nakatutok po sa atin ngayon. Maraming salamat, Yusek Mark, sa opportunity. So, ini-encourage po natin ang ating mga kababayan na maki-join po sa pagdiriwang po or paggugunita natin ng National Intellectual Disability Week. Ito po ay ginaganap natin on February 14 to 20 po sa ating ginintoang ani ng pag-ibig tungo sa matagumpay at tunay na inklusyon. So, sana po ang inklusyon ay hindi lamang isang kathang isip lamang. Sana po talaga pong i-practice po natin at unawain ang talagang pinagdaraanan ng sektor ng may kapansanan. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Ms. Glenda Relova, Executive Director ng National Council on Disability Affairs.